sige po, tayo po ay magpasimula na sa ating pag-aaral sa gabing ito. At atin ngang tatapusin ngayon ang Isaiah chapter 56. Tayo ay nasa talatang 11 at 12. Biyaya ng Panginoon, meron po di tayong pagkakataon na makapag-aral. So ating matatapos ngayon ang kabanatang ito, and then sa Thursday, magsisimula tayo ng bagong kabanata which is chapter 57. Okay, samahan po ninyo ako sa ating panimulang panalangin. Pray po tayo. Muli po, Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin, sa pagkakaroong muli ng oras na ito ng pag-aaral. Salamat, Ama, sa kalakasan ng katawan at sa opportunity na ito na makapagpatuloy kami matuto, makapag-reflect sa mga salita mo, Panginoon, at ito ay magampanan namin sa aming personal na buhay. Pagpalain mo kami at gabayan sa gabing ito, Panginoon. Lalo ng mga kasama namin sa iba't ibang lugar, sa online. Ikaw po ang kumilos at magsaayos ng aming mga buhay, ang koneksyon at ng internet, at kami po ay makapakinig ng maayos. Tulungan mo rin po ako, Panginoon, na makapag-discuss ng maayos, matuto ang bawat isa. Ikaw po ang gumabay sa akin at manguna sa pagtalakay na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so salamat nga pong muli sa inyong lahat sa ating sa inyong pagsama sa ating pag-aaral, ang ating daily devotion. Malaking biyaya ng Panginoon na makapagpatuloy po tayo sa kabila ng mga bagay na mabibigat na hindi natin inaasahan. Okay, magandang gabi, Pastor Michael. Salamat po sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral. Okay, so ayan, hindi pa rin makapagsalita ng maayos. Medyo mabigat pa ang pakiramdam. Pero okay lang, kaya naman. So tayo po ay tatalakayin po natin ngayong gabing ito ang talatang 11 at 12, o ito nga yung katapusang bahagi ng chapter 56. Kagabi ay natalakay natin ang verses 9 and 10, at ito ay tumukoy doon sa panawagan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na maging instrumento sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang konteksto ng verses 9 and 10 ay tumalakay doon sa kapabayaan ng mga pinuno ng mga tagapanguna sa bayan ng Israel sa kapanahon ng iyon. Hindi sila nagturo, hindi sila nag-aral, pinabayaan nila ang kanilang mga nasasakupan. Kaya ang mga ito ay napahamak at ang karamihan sa kanila ay naging complacent o nagwalang bahala. Kaya ang naging tema ng ating discussion kagabi ay ang panawagan. Dinala natin sa sitwasyon na ang Panginoong Diyos ay patuloy na nananawagan upang ang mga mananampalataya sa panahon ngayon, lalo na yung mga pastor, ay gumanap sa kanilang mga tungkulin o sa ating mga tungkulin na bilang tagapagbahagi ng Ebanghelyo. Dahil kagaya ng napag-aralan sa nakalipas na mga talata, nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon, ihahayag na niya ang kaniyang pagliligtas. So pag dumating ang panahon na yon at maraming mga tao na hindi pa nakakilala sa kaniya, maraming makakaranas ng kahirapan o mga kaparusahan doon sa apoy ng impyerno. Kaya ito ay panawagan sa ating lahat, hindi lang mga pastor, kundi lahat ng mga mananampalataya na gawin ang ating mga tungkulin bilang mananampalataya, ibahagi ang kaligtasan sa ibang tao. Ayan, so tayo po ay dumako sa verse 11. Medyo mabigat, masakit sa damdamin, sa kaisipan ang binabanggit sa verse 11. Sabi dito, para silang asong gutom, walang kabusugan. Sila'y mga pastol na walang pangunawa. Ginagawa nila ang anumang magustuhan at walang iniisip kung hindi sariling kapakanan. Ayan, so medyo parang galit ang nagsasalita, parang galit ang Panginoon sa kaniyang pagpapahayag sa talatang 11. Ito ay nagpapahayag ng makapangyarihang pananalita na tumutukoy sa masasamang ugali at gawain ng mga pinuno ng Israel noong panahon ni Isaiah.
Kagaya rin ng binabanggit kahapon doon sa verse 9 and 10 na sila ay parang mga walang kwentang tao. Pinabayaan nila ang kanilang mga pinamumunuan at ganun din ang tema dito. Dito ay sa talatang ito naman ay nagagalit na ang Diyos at gumamit ang Panginoon dito ng matitingkad at makapangyarihang mga imahe upang ihatid ang mga moral at etikal na pagkukulang ng mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Hindi maiaalis sa ating kung itong ganitong tema na napapag-usapan. Naalala ko yung sitwasyon sa Pilipinas, no, yung ating gobyerno, yung pamahalaan natin na talaga namang ginamit dito yung katagang asong gutom. Masama mang pakinggan, ang ibang opisyal ng ating gobyerno ay para ding asong gutom sa kayamanan. Hindi nasisiyahan sa kanilang mga sweldo, sa kanilang mga tinatanggap sa gobyerno. Walang ginawa kung hindi mangurakot at manloko ng mga tao. Ayan, so siguro along the way sa ating pagtalakay sa talatang ito ay mababanggit natin ang mga bagay na iyan. Ang talatang ito ay nagsisilbing babala laban sa mga panganib ng pagkamakasarili at kapabayaan sa pamumuno at isang paalala sa mga panganib ng pagkamakasarili o greediness at kapabayaan sa pamumuno. This is indeed a failure in leadership. Generally, pag sinabing leadership, ang isang definition nito is shepherding or stewardship, pangangalaga, pag-aaruga sa mga tao. Pero pag ang mga taong iyan ay hindi ginampanan ang kanilang gawain bilang pag-aaruga, ay failure in leadership na iyan. Maraming definition ang mga tao sa usaping leadership at marami ring klase ng leadership. Noong nasa PNPA ako, tinatalakay namin doon iba't ibang klase ng leadership. Merong authoritative, merong democratic, may iba't iba pang klase. So, ang isang natutunan natin sa anumang uri ng pangunguna na mayroong persahang nagaganap o pinutulak yung mga bagay na hindi naman nakakalugod sa mga tao, lalong bumabagsak. Ayan, gahaman, greediness, walang kakontentuhan. Yun yung sitwasyon ng gobyerno natin, no? Magandang gabi, Pastor Ruel. Salamat at napadaan ka sa ating pag-aaral. At si Kuya Bob, buhat sa Quezon City. Ayan, si Kuya Ruel, Pastor Ruel, isa sa mga asawa ni Ate Linda Villarreal ay nasa Nueva Ecija. Isa sa mga taong ginamit ng Panginoon para lumalim din ako sa pananampalataya at sa paglilingkod sa Panginoon. Mga mentor po natin iyan na napakatagal ng panahon at hanggang ngayon ay kasama pa rin natin. Ayan. Ang talatang ito ay patuloy na umaalingaw-ngaw o nagbibigay ng walang kupas at pangkalahatang babala tungkol sa mga panganib ng kasakiman at ang kahalagahan ng etikal at moral na pamumuno. Ito'y isang matinding pagkondena sa mga pinuno ng Israel noong panahon ni Isaias. Gumagamit ito ng matingkat at hindi magandang paglalarawan upang maiparating ang mensahe na ang mga pinuno ay makasarili, sakim at kulang sa pag-unawa at pagmamalasakit sa kanilang mga tao. Ginamit ang terminong sakim na aso, greedy dog. Ito'y partikular na kapansin-pansin at nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng paghamak at pagkasuklam. Nagagalit ang nagsasalita, galit ang Diyos sa mga leader ng Israel. Parang yung kapahayagan niya sa pamamagitan ni Propeta Hosea sa chapter 4 verse 6 yata yon. Noong sinaunang panahon, ang mga aso ay madalas na itinuturing na marumi at kumakain ng mga basura kahit naman sa panahon ngayon. Kaya ang paggamit ng terminong ito upang ilarawan ang mga pinuno ay isang matindi at mapanghamak na metaphor. Kung ikumpara ka sa isalitang aso, ibig sabihin na ikaw isang hamak, napakasama mong tao sa kapanahunan noon. At sa panahon natin ngayon, pag sinabihan ka ng aso, ay ang pangit na pakinggan, at ibig sabihin yung ugali ng aso ay ginagawa mo. At ito dito
ang Diyos ang nangusap sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, yung mga leader ng Israel ay tinaguruan niyang mga sakim na aso. Hindi lang simpleng aso na marurumi, kung hindi sakim, makasarili pa. Ang kanilang inuuna ay ang sariling kapakanan, ang sariling kapakinabangan. No, at ipinapakita dito yung kawalang sawa, kawalang kakontentuhan, yung no contentment, no, sabi ni Pastor Claude, sa mga bagay na dapat ay ibahagi, ibigay sa mga tao, pero sinasarili nila. Kaya ang paggamit ng terminong ito upang ilarawan ng mga pinuno ay isang napakatinding panghahamak sa kanila. Pinapahiwatig nito na ang mga pinuno ay sakim at matakaw sa kanilang paghahangad ng personal na pakinabang at handa silang tapakan ang iba sa kanilang paghahangad ng kayamanan at kapangyarihan. Yan. Sabi ko kanina, talagang maiuugnay natin sa sistema nangyayari sa gobyerno eh. Kaninang umaga, habang ako ay nagbabasa, nagagawa ako ng message. At the same time ay nanonood ako ng interview kay Dr. Liachon, dating director ito ng PhilHealth at naging mataas na posisyon ng Department of Health. Ang tinatalakay nila ay yung pera ng PhilHealth na dinivert ng gobyerno para sa flood control project. Actually, ito'y pera ng mga tao na ito yung nagbumula sa contribution ng mga empleyado sa PhilHealth, binabawas sa sweldo nila, tapos yung mga tax doon sa sigarilyo, sa alak, at sa kung ano-ano pa. Pera ng tao ito na dapat ay gagamitin sa PhilHealth para pagka may nagkasakit ay hindi kailangan mamroblema ang mga Pilipino sa pambayad sa ospital. Ilang milyon ba yan? More than 100 millions iniutos daw ng presidente through Secretary Ralph Recto, no, yung Secretary of Finance, na kuhanin at gamitin sa flood control. At nung nailipat na sa flood control, kinurakot naman ng magagaling na mga kontraktor o kung sino mang kasabwat nila. Ang naging epekto nito sa atin ay yung mga tao na dapat na magagamot ng libre sa mga ospital ay hindi nagagamot. Maraming tao na nangangamatay na lamang dahil sa sakit, dahil sa walang pondo ang gobyerno sa PhilHealth or Philippine Health Insurance. Yun po ang nangyari. Ngayon, ang pinakapunot dulo po nito, yung kasakiman noong mga kasi kaya nila ilinipat iyan doon sa flood control, para may makinabang, para mayroong makakuha ng mga porsyento. Nakakalungkot po, isang ahensya lang po yan. At yung binabanggit dito, sa talatang ito, nakasakiman ng mga hari o ng mga pinuno ng Israel ay nangyayari sa Pilipinas. Wala silang inisip kundi ang kanilang pansariling kapakinabangan at hindi simpleng pera ang kanilang kinukuha at ninanakaw. Milyon-milyon, daang milyon, At nakakalungkot, maraming mga Kristiyano, pastor na nakikinabang. Yun na lang napabalitang 1 million, 2 million ba na Christmas bonus o dagdag pondo daw sa mga nasasakupan ng mga congressman na pinamigay noon, napakalaking halaga noon. At ang sabi po nila, hindi ko sabi, ang dahilan daw kaya namigay noon ay para pirmahan yung General Appropriations Act, yung budget ng 2026. Nakakalungkot po kasi ang isang nakinabag doon, ang isang nakakuha na ipinagtatanggol pa ay pastor. Nandiyan si Pastor Ruel, kasama nila sa denomination, dating Chief Justice, si Ricardo Puno ang apelyido, no? Congressman siya ngayon, isa siya sa nakinabang sa pera ng bayan, Nakakalungkot po at mga mananampalataya, yun po, hindi lang po siya, marami pang ganoon. Kaya po, grabe ang sitwasyon sa Pilipinas. Katulad ng sitwasyon na binabanggit dito sa talata pong ito. Ang pagtukoy sa mga pastol na ito na hindi nakakaintindi ay mahalaga. Sa paglalarawan ng Biblia, ang mga pastol ay dapat na
nangangalaga at nagpoprotekta sa kanilang kawan. Ngunit ang mga pastol na ito ay inilalarawan bilang walang kakayahan at walang pakialam. Hindi nila nauunawaan ang mga pangangailangan ng kanilang mga tao. Hindi nila siniseryoso ang kanilang mga responsibilidad na pangalagaan sila. Sa halip nakatuon lamang sa kanilang sariling mga interes na nagdaragdag sa imahe ng pagiging makasarili at kapabayaan. Eksaktong-eksakto, ganito yung sitwasyon sa Pilipinas sa gobyerno natin. Nakakalungkot na at sa totoo lang po, hindi lang sa gobyerno kahit sa ibang simbahan, may mga simbahan na ang nangungunang mga pastor o tagapanguna, ang inuuna rin ay ang pansariling kapakinabangan. May mga kasama akong pastor dati, hindi ko nababanggitin ang mga pangalan kasi mga kaibigan natin yun Kaya lang nalulungkot ako dahil sa isang fellowship. Pinag-uusapan nila ay magkano yung makukuhang suporta, makukuhang kanilang allowance o sweldo sa church. Samantalang hindi nila iniisip kung paano sila maglilingkod sa Panginoon o paano tutulungan yung mga miyembro ng simbahan. Ang iniisip ay yung mapapakinabangan. At marami sa ating kapanahunan ngayon ang ganyan. Kaya po talagang talamak ang kasamaan. May katwiran na magalit si Propeta Isaiah at ang Panginoong Diyos. Ang parira lang, silang lahat ay tumitingin sa kanilang sariling daan. Bawat isa ay para sa kanyang pakinabang. Mula sa kanyang panig ay nagpapatibay sa ideya na ang mga pinuno ay makasarili at walang pakialam sa kapakanan ng iba. Interesado lamang sila sa pagsusulong ng kanilang sariling mga kapakanan, ng mga sariling agenda nila at pag-iipon ng kayamanan at kapangyarihan para sa kanilang sarili. Ang pagkamakasarili ng mga ito ay kabaligtaran ng pagiging hindi makasarili sa pangangalaga na dapat nakatangian ng mabubuting pinuno. Okay lang siguro na tumingin sa pera o makinabang kung ginagampanan ng trabaho at responsibilidad sa mamamayan o kaya ay sa mga tao nagbabahagi ng ebanghelyo, merong kapalit na pera. Okay lang siguro yung ganun pwede pa nating matanggap. Pero yung wala ka nang ginagawa sa church o wala nang ginagawa sa gobyerno tapos ay kumukubra pa. Grabe ang hindi mo mapaliwanag. Nakakagalit. Ayan. Sa buong aklat ng Isaiah, mayroong pare-parehong tema ng moral at etikal na paghatol, pati na rin ang panawagan para sa mga pagsisisi at katuwiran. Madalas na sinasaway ni Propeta Isaiah ang mga tao ng Israel dahil sa kanilang kakulangan ng katapatan at sa kanilang pagtalikod sa mga batas ng Diyos. Sa talatang ito, partikular na tinatarget ni Isaiah ang mga pinuno ng Israel na may mas malaking responsibilidad para sa kapakanan ng mga tao. Sila ang itinalaga ng Diyos. Sila ang binigyan ng Diyos ng karapatan, ng kapangyarihan upang pangalagaan ang mga tao. Pero ang kanilang ginawa ay para sa sarili nilang kapakanan. In fact, sa panahon ng mga papa, sa panahon ni Constantine the Great, kinalimutan nila ang mga tamang katuruan, kinalimutan nila ang mga maling, ang mga ang mga kapakanan ng tao upang sila ay makinabang. Kasi ang kondisyon ni Constantine ay kasama siyang magdidesisyon sa mga bagay tungkol sa iglesia o tungkol sa church. Basta at bibigyan siya ang kapalit, bibigyan sila ng maraming sustento, maraming pera, maraming resources. Basta mayroong mayroong karapatan si Constantine na magdesisyon. At yun po doon po nagsimula ang tinatawag nating corruption sa church. Sa church mismo ay may corruption. Mga lingkod na yan ng Diyos. Kaya nakakagalit talaga. Sa simbolikong paraan, ang mga katagang sakim na aso at mga papabayang pastol ay kumakatawan hindi lamang sa mga pinuno ng sinaunang Israel, kung hindi nagsisilbi rin itong paglalarawan o tipo para sa mga pinuno sa buong kasaysayan na nabigo sa kanilang mga responsibilidad na pangalagaan at protektahan ang ating mga tao.
Ang Pilipinas, hindi ko alam kung pamilyar ang iba, lalo na yung mga estudyante, panahon ng Kastila yata iyon o ng Amerikano, ng Amerika, sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo, pinasabing pinakaunang Pangulo, ay ibinenta sa Amerika sa halagang 18,000 US dollars. Buong bansa po iyan. Kaya tayo ay naging napapunta sa ilalim ng pangunguna ng Amerika. So, yan po ang isang bagay na nakakaano. So, ang katiwalian, ang korupsyon ay hindi lang po sa ating kapanahunan ngayon. Simula pa sa panahon ni Isaiah at sa panimula ng bansang Pilipinas, nandoon na. Paano kaya natin matatanggal? Paano kaya maaalis ang mga katiwalian na ito sa ating gobyerno? Muli, ang talatang ito ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pagpapakumbaba, pakikiramay at pagiging walang pag-iimbot sa pamumuno at bilang babala laban sa mga panganib ng walang pigil na kasakiman at makasarili. Definitely, ang mga bagay na ito ay may kaukulang parusa sa harapan ng Panginoon. Bagamat sila ay namamayagpag sa kapasalukuyang panahon at tayong mga walang kakayahan ay minority lagi. Pero tatandaan natin at lagi nating isa sa isip, sa harap ng Panginoon, mayroon silang kalalagyan. Hindi magtatagumpay ang anumang kasamaan, anumang pang-aapi o anumang kasakiman ng mga taong ito. Sa dulo, ang Panginoon pa rin ang magiging makapangyarihan at uubusin ng Diyos ang lahat ng kanilang kasamaan. Ang tanging pipiliin ng Diyos ay yung kabutihan, yung kagandahan na naaayon sa kaniyang kaparaanan at kalooban. Yan. Okay, sa talata namang 12, ang sabi dito, ang sabi nila, hali kayo at kumuha kayo ng alak. Uminom tayo hanggang mayroon. Magiinuman muli tayo bukas ng mas marami kaysa ngayon. Ang talata namang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihan at walang kupas na payo sa mga pinuno sa bawat aspeto ng buhay. Panibagong pagbabigay babala laban sa mga panganib ng pagpapakasasa at pagpapabaya sa mga responsibilidad. Ito yung epekto, ito yung resulta. Dahil naging kampante ang mga pinuno, nagkamal ng malaking halaga, ang susunod nilang gagawin ay maglilibang na lamang sila at wala na silang gagawin. Naalala ko na naman yung isang kwento. Meron tayong presidente dati. Hindi ko nabanggitin ang pangalan. Baka ako'y makasuhan. Dami ko nang binanggit na pangalan. Sa palasyo daw, sa Malacanang, magdamag halos na yung mga sekretary at yung presidente walang ginawa kung hindi mag-inuman at hihinto lamang sila pagdating ng madaling araw. Parang typical na inuman ng mga lalaki. Malacanang po iyon, pinakamataas na ahensya ng gobyerno at ang nangunguna sa inuman ay presidente sa halip na mag-isip ng mga kapakinabangan ng kaniyang bayan. Ayan. Hindi ko nababanggitin. Tatanungin niyo lang ako kung sino. Kung yung gustong malaman kung sino yon, private message na lang po. Ayan. Okay. Habang sa talatang ito, binibigyang diin din ang kahalagahan ng pamumuno na nakatuon sa katarungan, katuwiran at kapakanan ng mga tao. Hinahamon ng talatang ito ang lahat ng nasa posisyon ng pamumuno na suriin ang kanilang mga motibo, prioridad at mga kilos kaugnay ng tawag ng Diyos na mamuno ng may pagpapakumbaba, integridad at isang malalim na pangako sa paglilingkod at paggabay sa iba alinsunod sa kanyang kalooban. Ang tawag diyan ay covenant, covenantal leadership. Pag ikay tumanggap ng isang responsibilidad bilang tagapanguna, hindi lang panahon mo ang ibibigay mo, buong buhay, buong pagkatao. Up to the point na ikaw yung mapahamak, ikaw yung mahirapan, basta ang gagawin mo yung kapakinabangan ng mga taong ipinagkatiwala sa iyo. Yun po ang definition ng leadership Kaya nga yung laging sa mga training, sa mga seminar, pinagkukumpara yung manok at yung baboy. Yung anong klaseng paghahandog ang kaya nilang ibigay. Yung manok, araw-araw daw ay nagbibigay ng itlog. Itlog lang.
Pero yung baboy, ang ibinigay niya mismo, yung kaniyang katawan, yung karne, no? At pinakatay at pinakain sa mga tao. May iba't ibang aspeto yan, may iba't ibang katwiran. Pero makikita natin doon yung total commitment, total dedication ng baboy. Kahit na mamatay siya, ay okay lang. Mahalagay mayroong makuhang pakinabang yung mga tao na kanyang nasasakupan. Pero doon naman sa aspeto ng continual improvement, pwede ko naman sabihin na mas maganda ang ginawa ng manok kasi continual, tuloy-tuloy ang pagpaprovide niya. Kasi kung kagaya ng baboy, one time lang siyang nagbigay ng resources sa mga tao. Pero ang manok, araw-araw. So, pareho silang may katwiran, pareho silang may idea. Pero ang makikita natin dapat dito ay yung pagkakaloob, yung pagbibigay ng commitment ng mga leader, ng mga tagapanguna. Sino kaya sa panahon natin ngayon sa gobyerno ang mayroong ganitong commitment sa leadership? Sino kaya ang mga lingkod ng Panginoon na mayroong ganitong sakripisyo? Salamat, Pastor Claude, sa paglilingkod at pagbibigay ng buhay para sa kanyang nasasakupan. Ang talatang ito ay partikular na nagsasalita sa mga pinuno at bantay ng Israel. Itinuturo ang kanilang kapabayaan at pagkabigong gampanan ang kanilang mga responsibilidad sa pamumuno sa bayan. Mababasa sa talata, "Hali kayo, sabi nila, kukuha ko ng alak at tayo'y magpapakabusog ng matapang na inumin," ayon sa King James, no? At ang bukas ay magiging gaya ng araw na ito at hindi na at higit na sagana. Ibig sabihin ito, wala na silang ginawa kundi magpakasaya, magpakaligaya, mag-inuman, kumain ng sagana habang ang kanilang mga tao na nasasakupan ay nagdurusa. Parang ang Pilipinas, sabi nga kanina ni Dr. Liachon, pag mayroong na ospital, walang pambayad sa ospital, para makalabas, pupunta sa DSWD, pipila, pupunta sa PCSO, pupunta sa mayor, sa congressman, at kung saan-saan pang ahensya ng gobyerno para makahingi ng guarantee letter, para mabayaran ang bill sa ospital. Samantalang supposed to be, walang babayaran sa ospital ang ating mga kababayan. Kasi may batas na universal healthcare, pero hindi ipinapatupad. Bakit? Walang pondo. Bakit? Kasi kinuha na magagaling na opisyal ng gobyerno. Yun po, parang ito, habang nagpapakasasa ang mga leader na ito ng Israel, ang mga tao'y nagugutom. Hanggang kailan kaya ang mga bagay na to? yung kantang yung kanta nung Sunday, How Long, O Lord, no? Kanta ni Ate Alma yun nung Sunday. At I think sa Sunday, meron pang ganung version uli. Si Sammy naman, How long, O Lord, na mananatili ang ganitong sistema? Hindi lang sa panahon ng Israel, sa ating kapanahunan din. Kaya, kung ikay mahina-hina ang pananampalataya, magagalit ka talaga, mag-aaklas ka, baka mamundo ka. Kaya, grabe ang sitwasyon. Okay, sa talatang ito, ang mga pinuno ay, nagpapakasasa. Inilalarawan bilang nagmamalabis, yung hedonismo kung tawagin, or physical pleasures. Inuuna ang kanilang sariling mga kasiyahan kaysa sa kanilang tungkulin na gabayan at protektahan ang mga tao. Sa halip na hangaring pamunuan ang bansa sa katuwiran at pagsunod sa Diyos, nakatuon sila sa pagtupad sa kanilang sariling mga hangarin at pamumuhay para sa kasalukuyang sandali. Meron po ako mga kilalang lingkod ng Panginoon. Sa halip na magturo ng tamang doktrina, tamang katuruan sa Biblia, ang ginagawa ay makipag-usap sa kapwa-pastor at magpataasan ng sweldo, magkumparahan ng gadget at ng kung ano-ano pang mga material resources. Sa halip na magturo ng mga tamang katuruan, buhat sa Panginoon, ang ginagawa ay ang pansariling kayabangan. Sa halip na pangalagaan ang kawan na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, ang iniintindi ay ang sariling kapakanan. Ipinapakita ng talatang ito ang ilang mahalagang tema na laganap sa buong aklat ni Isaiah at sa buong Biblia at sa ating kapanahunan.
Isa sa mga pangunahing tema ay ang pagkakaiba sa pagitan ng katuwiran at kasalanan, pagsunod at paghihimagsik. Ang mga kilos ng mga pinuno sa paghahangad ng kanilang sariling kasiyahan ay lubos na kabaligtaran sa panawagan ng Diyos para sa pagpapakumbaba, pagiging hindi makasarili at debosyon o commitment sa Kanya. Ang talata ay nagsisilbing babala laban sa mga panganib ng pagpapakasasa sa sarili at pagtalikod sa mga utos ng Diyos. Isa pang nangingibabaw na tema sa talatang ito ay ang responsibilidad ng pinuno. So natalakay na rin natin. Hindi nila iniintindi ang kanilang gawain, ang kanilang responsibilidad. Sa halip, ang inuuna ay ang pansariling kapakanan. Wala silang iniisip kung anong mangyari sa mga tao. They don't care. What they only care is their stomach. Yung sarili nilang. Yung kanilang greediness. Yung kanilang kapakinabangang pansarili. So ating makikita dito yung sitwasyon. Again, ito'y propesiya, ito ay paalala, babala sa mga taga-Israel. At kung ating uunawain, ito'y babala sa ating lahat. Sa mundo natin, kapareho na nangyayari dito. Ito ay paalala ng Panginoon. Kaya napaka-importante ng salita ng Panginoon, ng Ebanghelyo, upang ang mga taong ito ay talikuran ang kanilang kasakiman. Ang kailangan nila ay gospel. Ang kailangan ay ebanghelyo. Pero alam natin, nababanggit din natin na kahit mga pastor na ay ganun pa rin. Personal na pangangailangan pa rin ang inuuna. Ang Diyos na ang bahala sa kanila at ang Diyos na ang bahalang magsaayos ng buhay natin. Tayong mga nakakarinig ng tamang katuruan, tayong nakakaunawa sa mga salitang ito, ang nais lang ng Panginoon ay mamuhay tayo ng may katarungan at may katuwiran ayon sa kaniyang biyaya, ayon sa kaniyang gabay. Kung sila ay nagpapakasama, wag na tayong gumaya sa kanila. Kung ang kanilang mga simbahan ay gumagawa ng ganoong karumal-dumal at anumang imoralidad, wag na natin silang gayahin. Kung sila'y walang malasakit sa kapakinabangan ng mga tao, wag na natin gawin ang kaparehong sitwasyon. Tayo'y magmahalan, tayo ay magmalasakit sa isa't isa dahil yan ang nais ng Diyos sa ating lahat. Ayan, so yun po ang ating aralin sa gabing ito mga kapatid. Medyo mabibigat ang mga salita at mabigat din yata yung mga nabanggit kong mga paliwanag. Ito po ay laman ng Biblia. At ito'y nangyayari sa ating kasalukuyang panahon. Well, tayo sama-sama at patuloy tayong dumulog sa Panginoon at manalangin. Kung hindi man mawakasan sa mundo natin ang ganitong sitwasyon, ay ipagkatiwala natin sa Kanya kung anong mangyayari sa ating mga buhay na pinipilit na sumunod sa Kanya at gawin ang nararapat. Sa huli at sa dulo ng lahat ng bagay na ito, ang sovereignty ng Diyos pa rin ang mangyayari at makapangyayari sa lahat ng bagay. Gaano man tayo mahirapan at gaano man sila magpakasasa sa kayamanan, ang Panginoon pa rin ang nakakaalam ng karapat-dapat sa bawat isa. Salamat pong muli mga kapatid sa inyong pag-aaral, sa inyong pakikipag-aral sa atin, sa ating bahaginan sa gabing ito. Nawa ay natuto ang bawat isa at nawa ay maiangkop ito sa sariling pamumuhay. Kung may mga masakit mang salita na nabanggit, may mga taong nabanggit ang pangalan, ay paumanhin po. Hindi napigil ang sarili kasi talagang nakakagalit ang ating tema at ang nangyayari sa ating bayan. Tayo po ay magpatuloy na mag-aral ng kanyang salita upang patuloy tayong magising sa katotohanan. Ito po'y salita ng Panginoon at ito'y ariin nating kayamanan nating lahat. Salamat sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli Ama sa gabing ito, sa katatapos naming pag-aaral, sa aralin ay pinagkaloob mo sa amin sa gabing ito, at sa mga bagay Panginoon na nais mo pang matutunan namin. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin na magkaroon kami patuloy ng katatagan, kalakasan ng katawan, pag-iisip damdamin at pananampalataya sa iyo
upang kung maranasan man namin mga hirap at bigat na binabanggit sa pag-aaral namin, makayanan namin at ito'y malampasan. At sa iyo lang kami dumulog, sa iyo lang kami umasa. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain po ang bawat isa na kasama namin sa gabing ito. Ikaw po ang magbigay ng karampatang biyaya sa kanila, sa bawat isa. Nakakaabot sa iyong katarungan, sa iyong katuwiran. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat pong muli mga kapatid sa inyo pong lahat. Pastor Claude, Pastor Nanding, Brother Edgar, kay Kuya Bob, siyempre kay Pastor Ruel, kung nandyan pa, si Ate Alma, pamilya, at ang pamilya po ninyong lahat, nakasakasama ninyo dyan. Nandiyan, si Pastor Michael. Okay, so wala si Irene, hindi ko alam kung naandyan, kung nag-join, o yung iba pang nag-join na hindi ko nakita ang pangalan. Salamat po sa inyong lahat. Bukas po ng gabi, wala tayong daily devotion, meron po tayong prayer fellowship. Ayan, okay. So, kita-kita po tayo bukas sa church at sa online. Salamat po. God bless everyone. To God be the glory.